So, meron na tayong mama talks, papa talk. Pero meron na tayong morning talk. Good morning! Morning! 5:38 AM na. And ito yung view namin. O, diba? Nagtrabaho kami dati sa McDo College. Ako yung nauna. Isang taon? Almost 1 year. Bago siya sumunod. Magkaiba kami ng branch. Yun yung first job ko na official na parang may SSS, may ganon. Pero may mga dating job ako na yung bigay lang, tamang bigay lang. Wala ka naman ibang magagawa. I-share sa kanila yung story mo na hindi ka naman nag-try sa isa lang. Dapat sa madami. Dapat may options ka. Hindi naman failure yung rejection eh. Gawin yung opportunity yung rejection. Pero, napakadami gawain yung na-applyan ng McDo. Kahit nung before 18 pa lang ako. Halos lahat ng pinasahan ko, pati Jollibee lahat. Kasi pag kailangan mo talaga, applyan mo. Pag late siya sa exam, kunwari may exam, late siya. Sasabihin niya, pasensya na po sir, kasi closing pa po kagabi, galing pa po akong trabaho. Ginagamit ko natin minsan sa guard. Sabi ko dun sa guard, wala kasi akong ID. No ID, no entry talaga dun. Tapos sakto, hindi ako naglinis ng bag. Andun pa yung uniform ko ng McDo na ginamit ko na nakarang araw. Sabi ko, sorry po, naiwan ko po dun sa McDo. Katrabaho po ako dun sa McDo, naiwan ko po. Sabi ko sa kanya, anong papusin ko sa lower ko? Ganun ba? Sige, asipag mo naman, pasok ka na. Tawag dito, accounting yung graduate niya. Pero ngayon kasi, nasa customer service industry siya. Ay, anong masasabi mo dun sa mga taong hindi pa nag-take ng board? Or hindi na talaga nag-take ng board? Kasi, siya isa sa mga hindi pa nag-take ng board. Although, nakagraduate siya ng 5 years dun sa kanyang course na yun. Given the circumstances talaga, it's okay kung hindi mo matuloy. Kagaya niyan, nagkaroon kasi kami ng anak. Nabuntis ako, nag-aaral pa siya, ako graduate na. 4 years kasi lang yung course ko, siya 5 years. So, siya may 1 taon pa siya. Pagka-graduate ko, nabuntis ako, tapos siya nag-aaral pa na. Meron pa siyang 1 year na gugunuin. Pero kasi sa loob ng 1 year na yun, hindi siya nakapag-focus. Kasi mas priority niya yung paghahanap buhay para sa amin nung anak niya. During those times, hindi ko rin naman na-feel na mag-isa ako, na alone ako sa pregnancy ko. May lang siguro, may moments lang kasi nga, syempre bata pa kami. Tapos hindi pa namin masyadong natanggap agad-agad. Hindi pa namin na-absorb ng buong-buo. Kasi may mga pangarap pa tayo. Oo, may mga pangarap pa kami. Andun pa lang kami sa peak ng 1 step closer na kami sa career na pipiliin namin. Hindi ko naman inasa sa kanya lahat yun. Pero kasi, binibigyan ko naman siya ng chance na, di ba, mag-review ka, gawin mo to, gawin mo yan, it's okay lang. Kasi, andito naman ako. Minsan kasi parang nade-depress din siya na parang feeling niya na pag-iwanan na siya kasi yung iba niyang kakilala. Okay na, pasado na, ganyan. Tapos siya, na-stuck siya doon sa situation na to. Parang ganon. You didn't try. Ilang % yung pagsisisi mo, tsaka yung acceptance mo na hindi mo tinuloy? Ngayon, parang, happy naman ako sa work ko. Parang kahit anong work naman yung mapuntahan ko, parang happy naman ako as long as I'm earning money. Saka yun sabi ko, diba? If yung path na kanarate mo hindi na-work, you need to create another path for you na dapat mag-work. Kasi sabi nila, diba? If mahirap ka, you don't have the privilege na magkamali. So kung nagkamali ka na, hindi na mag-work yung path na yun, kailangan mo na mag-create ng own path mo. Parang, ikaw, gusto mo maging tourist guide nun. Tapos hindi na siya mag-work. Ayaw na talaga kasi nagkaroon na ng pandemic, sarado na yung mga yung mga ganyan, mga tourist. Ayun, yun ang downfall ng career ko. Tapos tinigil ko na, hindi, sige, tama na, baka hindi para sa akin to. Kasi nag-tourism ako, yung mindset ng people pag tourism, flight attendant. Ang career ko talaga, ang goal ko talaga nun is maging tourist guide. Akala ko pagkapanganak ko, makapagtrabaho ko nun sa tourism industry. Alam mo yun, kalau makakapasok ako sa
Basta, nakaset na yung plano ko. Pagkapanganak ko, alam ko na agad kung saan ako mag-a-apply. Naka-bookmark na sa akin yung mga travel agency na a-applyan ko. Naplano ko na agad kung paano ko kunwari naging tour guide nga ako, sino magbabantay sa bata. Yung mga ganon, naplano ko na agad na. Biglang, isang pitik, nagka-pandemic, nagka-lockdown. Mga travel agency, nagsara. Ito mga tourist spot, nag-close, nag-bankrupt. Doon nag-a-apply yung sinasabi niya na mag-create ka ng sarili mong path. Una kong naging work after ng pandemic, ESL teacher. Kasi, inisip ko ano ba yung iba ko pang strength bukod sa pagiging tour guide? Ano pa yung iba kong skills? Ano pa yung iba kong strength? Saan ako sasaya? Di ba, Abby? Sinabi ko sa'yo, di ba? Nag-apply akong tour, ESL teacher, English teacher yon ng mga foreign students. Nag-apply ako doon, sabi ko sa kanya, dito ko sasaya. Yun talaga yung, mindset ko, dream job ko, maging masaya lang sa isang work. Kasi mo, yun yung naging mindset ko sa lahat ng ina-applyan ko. Saan ako masaya? Saan ako masaya? Ako saan ang pera eh. Saan ang pera? Pinahalagahan mo yung mindset ko na yun, na kung saan ako masaya. Oo. Wow. Sobrang supportive niya sa akin. Kahit saan ka masaya, sige go. Kakahanap ko ng happiness ko. Mabakante ako, tapos siya lang mabuhay sa amin. Go. Okay lang sa kanya. Pero may times din na, syempre, sinuportahan ko din siya, tama? Kasi, din siya, na ka din, di ba? Parang, na-torn ka din sa between happiness or pera. Iniisip mo pa rin ba yun? Like, mag-try ka ng ibang industry. Ganun. Hindi, ang work ko ngayon kasi, parang flexible. Na pwede ako magpa-transfer sa ibang department. Basta malaki sahod. Yun ang iniisip ko. Doon ako sa malaking sahod. Kahit parang lahat naman ng trabaho kasi para sa akin may hirap. May kanya-kanyang hirap yan. Meron namang taong pinapriority. Mas happy sila pag mas malaki yung sahod. Oo. Kasi, diba sabi nila, money can't buy happiness. Pero for me kasi, there are things naman talaga na, you can buy happiness with money. Parang yun. Ang sarap ng mga ganitong morning talks. Ayun, tapos ganyan yung view mo. Ganyan yung view na makikita mo. Sana marami pa tayong ganito. Yun lang. Sige na. Go. Thank you so much for watching. Bye! Ay! Birthday ko ngayon. Batiin nyo naman ako. Batiin nyo ako. Happy birthday to you. Bye!